Welcome to Donmar TV News Channel. Hindi dadalo sa isasagawang presidential at vice presidential debates ng CNN Philippines sina dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang katandem nito na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kinumpirma ng tagapagsalita ni BBM na si Attorney Vic Rodriguez na hindi ito dadalo dahil umano sa problema sa schedule. Ang debate ay nakaschedule sa February 26 at 27. Dati nang sinabi ng kampo ni Marcos na hindi sila dadalo sa mga presidential debates na layon lamang umano na pag-awayin ang mga kandidato. Sa isang pahayag, kinontra rin ni Attorney Rodriguez ang mga paratang na iniiwasan ni BBM ang mga debate. Dahil sa katunayan, aniya ay nagpapaunlak naman ito sa ibang mga paanyaya maging sa mga one-on-one interview. Bagaman hindi dadalo sa February 27, nagpaunlak naman si Marcos sa isasagawang presidential debates ng SMNI, ang broadcast station na pagmamayari ni Apollo Kibuloy. Bukod kay Marcos, dadalo rin sa SMNI presidential debates si Calyode de Guzman. Samantala, ipinahead naman nina Senators Manny Pacquiao, Ping Lacson, Mayor Isko Moreno at Vice President Leni Robredo na hindi sila dadalo sa debating inorganisa ng SMNI. Sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na ang dahilan ng kanyang hindi pagpapaunlak sa imbitasyon ay dahil pagmamayari ni Kibuloy ang istasyon na aniya ay may kasong kinakaharap ngayon sa Amerika hinggil sa umano'y pangmomolestya at pang-aabuso sa mga kabataang miyembro ng kanilang samahan. Liban pa rito ang nakabinbin nilang cyber libel case na inihain laban kay Kibuloy. Kaya minabuti ni Pacquiao na wag na lamang dumalo sa debate. Sa kanyang tweet, sinabi naman ni Lacson na hindi rin siya dadalo ng kanyang katandem na si Tito Soto dahil malinaw naman aniya kung sino ang kandidato na iniendorso na ni Kibuloy. Bago pang opisyal na campaign period, nauna nang inendorso ni Apollo Kibuloy na si Bongbong Marcos at Sara Duterte para maging susunod na presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Sinabi naman ng Aksyon Demokratiko na may mga nauna ng schedule si Mayor Isko kaya hindi sila makakasali sa debate. Yeah, it's very unfortunate that Mayor Isko Moreno Dumagoso won't be able to attend the SMNI debates because his schedule is until tomorrow at hanggang gabi po siya sa Samar provinces. Ayon naman sa kampo ni Vice President Leni Robredo, hindi rin ito makakadalo sa imbitasyon ng SMNI dahil sa kanyang naunang schedule ng pakikipagdialogo sa kanyang supporters sa Panay Island. Basura o ibinasura nila itong reklamong inihain ni retired boxer Pacquiao. Ang sabi kasi ng City Prosecution Office ng Makati is that walang sufficient evidence and dapat hindi maging walang sufficient evidence ang kaso ni Senator Pacquiao against Pastor Kibuloy, and because of the insufficiency of evidence, they decided to throw the case out. Kasi kulang nga ng ebidensya. Wala daw ebidensya pinakita si Senator Pacquiao against Pastor Kibuloy dahil he was just asking questions regarding the projects that they had. So sa nakikita nyo po, ano lang kaya yung doon ba sa una, possible, alam ba ng mga kampo ni Senador Pacquiao na kulang, walang laman ang kanilang magiging reklamo, considering marami na ring desisyon ang Korte Suprema hinggil doon sa mga mga public official na nagsasampa ng mga kasong libelo po. Well, I hope they studied their case, but sa totoo lang, hindi MJ and Admar, hindi nga kami naka-file ng counter affidavit ni Pastor Kibuloy. Uy, the city hindi nag-study, ma'am. On its own, they dismissed the cyber libel case against Pastor Kibuloy.
Oo, kumbaga wala na, hindi na nagdepensa, kumbaga. Parang umatake na si Senador Pacquiao ng siguro left hook o di kaya right jab. Uppercut. Tapos hindi na na-knockout lang siya bigla doon sa kanyang ginagawa. Natamaan niya yung sarili niya, parang gano'n. Parang ganon. O umiwas si Pastor Kibuloy, nag-wave, at natamaan niya sarili niya. Uy. Parang ganon. Oy, naku. Parang ano ma'am, parang self-inflicting injury. Parang ganon. I really don't know. But pati kami na, we were very happy sa result ng pagbasura ng City Prosecution Office ng Makati ng cyber libel case against kay Pastor Kibuloy. Because even without lifting a finger, God was on the side of Pastor Kibuloy, and he was absolved of any liability whatsoever regarding the cyber libel case ni Senator Pacquiao. Parang ma'am, hindi pa nagsisimula ang round 1, knockout agad. Parang ganon nangyari. Parang ganyan siguro. Kasi ma'am, di ba, pag public official ka ma'am, subject ka sa pagtatanong ng mga Pilipino na pinagsisilbihan mo. In that case, yun yung nangyari ma'am. Kasi ang mga tanong dito ni Pastor, totoo ba na may ganitong project? Ano ba ito? Totoo ba ito? Meron bang nawawalang perang ganito, ganyan? Pakisagot mo nga para malinawan yung taong bayan. Ganun yung nangyari ma'am, di ba? Yes. Parang ganon. So, tinatanong lang naman talaga ni Pastor, ano ba talaga nangyayari dyan? So, the City Prosecution Office of Makati found na wala talagang kaso against Pastor Kibuloy, and ibinasura nila. May nabanggit kayo kanina ma'am na parang hindi nag-study yung kanilang kampo ma'am dito sa case. Wala akong sinabing ganyan. Wala ba? Ang sinabi ko lang... Parang hindi pinag-aralan. Ang sinabi ko lang is perhaps the City Prosecution Office maybe did not find merit sa kanilang mga arguments against Pastor Kibuloy. Pero ang sigurado ako is hindi kami naka-file ng counter affidavit kasi hindi nga dumating sa amin yung affidavit complaint. Uy. So kumbaga hindi na nagbala pa yung prosecutor na ipadala pa sa inyo kasi pagkita pa lang nila, bakit pa namin ipapadala ito? Wala naman itong laman. And actually, they said that they asked us to file a counter affidavit. Kaya lang, natanggap namin yung notice and subpoena to file a counter affidavit. I think January 14 this year lang, 2022. So, a few days later, natanggap na namin yung resolution na binasura yung cyber libel complaint. So, wala na talaga kaming panahon to answer, and then even without our answer, talagang nag-resolve na ang City Prosecution Office in favor of Pastor Kibuloy. And sa nakikita niyo po ma'am, na instead, kasi ang ginawa po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, nagtanong lang, kasi karapatan din ng isang citizen or ng Filipino citizen na magtanong kasi nagbabayad din ng tax. Siguro ang bawat isa may karapatan tayo na mag-question sa mga nakahalal dyan, mapasenador man yan or nagtatrabaho City Hall or sa Kapitolyo. May karapatan tayo na magtanong, ano ito? Totoo ba ito? Bakit may mga ganito? Bakit mga ganyan? Ang ginawa bang hakbang nitong si Senator Pacquiao ay pagtamang paraan para sagutin itong issue? Kasi hindi niya sinagot yung issue si Pastor. Maraming mga question. Hinimay-himay talaga mga question ganyan. So, ini-expect natin na ang reply dapat is ang sagot. O, ito po yun, paliwanag, ganito, ganyan. In fact, sabi pa nga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ilalaan ko yung SMNI. Kung gusto mo magpaliwanag sa mga tanong ko, kung may sagot ka, handa ang SMNI na gamitin mo para ma-broadcast yung paliwanag mo at malaman ng taong bayan at mawala sa kanilang isip na may korupsyon. Pero ang nangyari... Prosper. Because again, Pastor Kibuloy was just asking questions. So,
So, Parang hindi paliwanag eh. Kaso. Kaso agad yung inihain. oo. Meron akong isang alam na Supreme Court decision. Ang sabi ng Korte Suprema is public officials should not be onion skinned precisely because they are public officials. So dapat they should take all these questions against them in stride. Perhaps siguro hindi maganda ang dating kay Senator Pacquiao, nag-file siya ng libel case against cyber libel case against Pastor Apollo Kibuloy, which again, like I said, did not supposedly dapat, public officials should take these questions with a grain of salt, and they should just answer them and then just do their job. Because if they were really doing their job, perhaps these questions will not arise. Oo, tsaka But again, that's just my thoughts. Tsaka di ba ma'am, ang pinagbasehan din ng mga reports na diniscuss ni Pastor Apollo sa kanyang program ay based din doon sa mga sulat na mismong kinote itong si Senador Manny Pacquiao na kalaunan parang binangga niya yung sarili niyang mga sinabi. Parang ganito rin yung nangyari doon sa rason niya. Bakit hindi siya sasama sa SMNI debates? Nagbanggaan din yung kanyang statement. So kumbaga, masasabi ba natin nakasalanan din eh. Malice in asking, ma'am, di ba? Yes. Yun yung malinaw. There is no malice when you ask questions, Yan. especially if it's based on what you as a public official, ikaw mismo ang nagsabi na eto yung mga pinanggagawa mo. So when people ask, ano na nangyari sa projects na ito, you should not have a thin skin. You should be able to answer the questions that the people raise because you as a public official, anong pahayag niya, which part of the statement that Senator Pacquiao made are you referring to? Itong sinabi niya na I am compelled to decline the invitation of SMNI which is owned by Apollo Kibuloy, who according to the US government has molested and abused children. Meron pa siyang isang pahayag na nirarason niya. Yun nga, yung kasong kinakaharap ngayon ni Pastor sa Amerika. Okay. First of all, I think I would like to disabuse all our viewers. Pastor Kibuloy is not an officer, is not a director of SMNI. You can check that with the Securities and Exchange Commission. Hindi po siya officer, hindi po siya director ng SMNI. Pangalawa po, yung sinasabi po ni Senator Pacquiao na ayaw niyang sumali sa debate kasi nga may mga kaso si Pastor and he is saying that Pastor Kibuloy is using the Lord for a religious scam. I think that is... binabangga ho niya yung sinasabi niya eh. Kasi dati nung interview siya, maalala ko, I think that was November 21. I'm not sure if it was November 21, 2021. Ang sabi niya nung tinanong siya tungkol dito sa cyber libel case at saka tungkol sa kaso sa states, pabayaan na natin, dapat hindi all accused should be considered innocent. Di ba? Pabayaan na lang natin yung mga korte sa US na sila na ang maghusga kung talaga bang may kasalanan si Pastor o hindi. Parang ang pinaparating pa niya is wag na natin yan siyang pakialaman. Antayin na lang natin yung korte. Ngayon, nagtataka ho ako, bakit biglang nag-about face siya at ngayon sinasabi pa niya itong mga masasakit na salita. At nagamit pa niya ang Lord sa kanyang pahayag against Pastor Kibuloy. Sana hindi naman. And I would have wished that he would have taken the chance to enter the debate. Kasi di ba ang SMNI, ang reach niyo is all over not just the Philippines but all over the world. So this would have been his chance. This would have been his chance to increase his ratings. Ito pala ma'am, i-quote ko lang yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao, I cannot
in good conscience be part of any activity organized by a man wanted for detestable crimes and who unconscionably used the name of the Lord in vain. So kumbaga, nakikita nyo may mali siya ba dito sa kanyang sinasabi? Kasi parang may karga pa eh. Kargado, ma'am. Kargado yung kanyang statement. Hindi na lang magsasabi na, ay, full sked ako, hindi ako makakadalo. In fact, yung kanyang team, nagkaroon pa ng briefing talaga. Ano yung rules ng debate. Nagpahayag pa ng pagnanais. Talagang meron pa sila mga tanong, mga Q&A sa mga organizer para maging ready sila. Siguro baka nahirapan talaga sila sa kasi iba yung pag-organize ng SMNI, kaya siguro napagtanto na atras na lang tayo. Kargahan natin yung atras natin para may rason na maka-atras. Para sa akin, ang labas kasi nung sinabi niya yun, he could have just declined. He could have just said, I'm sorry, tama ka. My schedule is full, I cannot make it. Pero dinagdagan pa niya eh. Sinabi pa niya na ang SMNA